At dahil malapit na nga tayong umuwi ng Pilipinas, napagpasyahan nga namin ng asawa ko na bumisita ng Tirunelveli para nga bisitahin ng pamilya niya doon. Gawa nga ng hindi sila makakabisita sa amin dahil nga risky ang pregnancy ng sister-in-law ko, which is yung wife ka ng brother ni Abby. Hindi sila masyado nakakapag-travel gawa nito. At bukod pa doon is yung mother-in-law ko ang nag-aalaga nga sa kanya, no? Actually, hindi ko alam kung anong meron sa 2025 pero ang dami naming batchmates pagdating sa pregnancy. Like dito sa India, bukod nga sa sister-in-law ko, pati nga yung asawa ng best friend ni Abby. And nakakatuwa nga doon is halos pare-parehas lang kami ng month na mga nganak. At kahit nga sa Pilipinas is ang dami kong kakilala na nag-conceive din this year. At dahil dyan, congrats mommies! And welcome to the motherhood sa atin soon! So far, naging smooth naman yung experience namin from Central India to South. Dahil meron din nga pala kaming layover sa Chennai for 4 hours. And dahil gabi nga yung flight namin is halos nagkanda tutulog-tulog na lang din kami sa airport, no? So, sa flight na nga lang kami bumabawi ng tulog. Mabuti na lang talaga yung mga bagahe namin is direct na sa Tamil Nadu. Kasi halos nasa 5 luggage yung daladala namin bukod pa yung backpack namin ni Abby. Gawa nga na ang dami namin bagahe due to pasabay. And for this batch nga bago ako umuwi is napakadami talaga nagpasabay. Mostly mga medicines, bags, or any gifts sa loved ones nila, ganyan. At dahil dyan, super thankful talaga kami. Dahil kung hindi sa tiwala nyo, biruin nyo nasa batch 10 na tayo at hindi namin naakalain na masusundan at masusundan pa. At dahil nasa South nga tayo at gutom na ang mga first na ito, hindi natin papalampasin ang dosa, no? Dahil the best nga ang dosa dito sa South. Mabuti na lang nung nag-layover kami sa Chennai, meron pang open na store. Kaya craving satisfied na naman si ante nyo. Actually, available din to sa indoor pero hindi ko nakukuha yung tamang lasa niya doon. Like, iba kasi yung pagkakaluto nila sa Central India and compare kapag talagang nasa South ka. And honestly, kung ako yung tatanungin nyo, mas gusto ko ang mga South Indian dishes compare sa North. Nakakasad lang kasi hindi ko pa nakikita sa Pilipinas na mayroong mga nag-o-offer ng South Indian dishes. Dahil karamihan nga ng mga restaurant sa Pilipinas ay mga Northern dish. And madalas, yung mga common nga na makikita nyo is mga biryani, chicken masala, roti, naan, mga tandoori, at kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung bakit wala sa Pilipinas, pero siguro kasi majority ng mga owners din ng restaurant sa Pilipinas is from North. At siguro sinasakto nga nila kung ano yung mga panlasa ng Pinoy. At tingin nila kung ano yung papatok. So, i-share ko nga pala sa inyo sa mga sumusunod na araw kung ano nga yung mga ginawa namin dito sa South. For now, hanggang dito muna tayo. Bye!